Mapagpalang araw po, ano? Si Brother Guillermo, one-on-one kami. Kasi sabi niya sa akin kahapon, magbalik daw ako sa araw ngayon, sa linggo. Kaya bago ako uwi, dinahanan ko siya. Ito naman sinasabi mo. Ayan. Kami po'y ako po'y magbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos sa kanya. Pero dudulog muna tayo sa Diyos, siyempre, sa pamagitan ng panalangin. Dalayan yung ano ko sa langit. Okay. Bye. Para sa inyo salamin. Kumata. Sa Bible, meron tayong mababasang ganito. Ayon sa libro ng Ezekiel, chapter 18, sa 21. Ngunit kung ang taong masama ay magsisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay. Yan. 22. Hindi siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. At dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. 23. Ako ang Panginoon Diyos. Parang naalala ko yung sinasabi ko sa inyo ng Oh. pastor. Adik yun. Okay. Bago. Ako ang Panginoon Diyos ay hindi natutuwa kapag namatay ang isang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya, nagbagong buhay, patuloy siyang mabubuhay. Yan. Ito ang patakaran ng Diyos sa isang tao. Lahat naman tayo makasalanan. Tandaan niyo po, walang taong walang kasalanan. Amen. Kaya sinasabi ng Diyos, hindi siya natutuwa kung may isang taong masama mamatay. Ibig sabihin, talagang may mamamatay po. Pero kapag ang taong masama ay namatay, hindi po masaya ang Diyos. Amen. Kundi ang gusto ng Diyos, ito, napakaliwanag. Ako, ang Panginoon Diyos, ay hindi natutuwa kapag namatay ang masama. Amen. Masaya ako kapag nagsisi siya Yes. at nagbagong buhay, patuloy siyang mabubuhay. Ito yung maganda. Yung iba may problema na sa buhay. Mayroon ng mga iba't ibang sakit. Ayaw pa nilang magsisi. Hindi ganon. So, ang batas ng Diyos pala, sa buhay ng tao, kailangan magsisi. Tignan nyo po yung sinabi ni Jesus na lang. Dito sa libro ng San Mateo 4:17. Simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. So maliwanag po, ano? Maging ang ating Panginoong Yesu-Kristo pala ang kanyang pagtuturo sa atin, magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Pero may mga tao po kasi, may mga tao, ako nakikita ko kasi bagamat sabihin na natin mananampalataya na sila, mananampalataya, pero patuloy pa po sila sa kanilang mga bisyo. Amen. Ang bisyo, yan ay produkto ni Satanas. At ang bisyo, yan ang sisira sa buhay ng tao. Amen. Halimbawa, yung mga nakikita nyo dito sa mundo, basahin natin ha. Maganda yung nababasa natin ng Biblia. Ganito po ang nakasulat sa sulat ni Juan, sa unang Juan. Nakasulat po yon. Babasahin ko lang, ano? Okay. Sa unang Juan, chapter 2, verse 15, 16, 17 ang talata. Huwag ninyong ibigin ang mundo, ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito, hindi umihibig sa Ama. 16, sapagkat ang lahat ng
lahat ng kamunduan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa mundo. Yung binanggit po ni Juan na yan ay kamunduhan. O, ang katawan mo, pinasasaya mo. Bibigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, bakla tomboy. O, kahit pareho kayo lalaki, kahit pareho kayo lalaki, babae, pinasasaya ninyo ang inyong katawan. Amen. Yan. Ganun po yun. At saka yung pagnanasa ng mata. Halimbawa, nakakita ka ng pera, hindi mo naman pera yon. Magpalinga-linga ka, wala yata nakakakita. Tama-tama, wala akong pera, kukunin ko na. Kinuha mo. Hindi naman yun. Yan. Pagnanasa ng mata. Yung mga bagay na nakikita ng mata mo na magbibigay kasiyahan sa iyo. At saka yung kayabangan sa buhay. Ang sabi ni Juan, lahat yan ay galing sa mundo. Ngayon, itong mundo natin kinagagalawan, ang sabi pa rin ni Juan ay ito po. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Ito palang mundo natin, kinagagalawang kaibigan. Nasa ilalim pala ng kapangyarihan ng dyablo. Siya ang gumagalaw, si Satanas. Tayo yung biktima. Ang tao po, biktima lang. Biktima lang. Pero ang maganda sa Diyos, kaya po pinadala si Jesus dito upang yung gawa ng dyablo sa buhay natin ay wasakin niya. Ganito po ang nakasulat naman. Dito pa rin sa unang 1, 3:4. Ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun po pala talagang kasalanan. Labagin mo yung utos ng Diyos. Halimbawa, si Adan at Eva. Anong sabi ng Diyos kay Adan at Eva? Lahat ng bunga ng punong kahoy, pwede ninyong kanin. Liban lang doon sa isa, yung puno sa gitna ng alamanan. Huwag niyong kakainin ng bunga niyan. Oh. Tapos sinaway nila yung salita ng Diyos. Yung bunga ng punong kahoy na pinagbawal ng Diyos, yun po ang kinain nila. Kaya po sila nahulog sa bitag ni Satanas. Kasi nung si Satanas nandun po sa Garden of Eden, kinakausap si Eva. Sabi niya, Eva, kainin mo, masarap yan. Kaya nahulog po sila sa pandaraya ng Satanas. Imbis na makinig sila sa Diyos, mas nakinig po sila kay Diablo. Amen. Kaya tayo pong mga tao, bahala kayo, sinong gusto niyong pakinggan? Ang Diablo o ang Diyos? Nasa inyo po yan, malaya tayo. Ang kaganda sa Diyos, binigyan tayo ng kalayahan. Amen. Pwede tayo, kung gusto lang ng Diyos para tayong robot, pwede naman niyang gawin yun eh. Pero nasa ng pananampalataya doon kung ganon? Wala. Kaya pinapangaralan ng tao para magsisi sa kanyang kasalanan. Amen. Kaya sabi niya, yun nagkasala, yun ang parurusahan. Kaya sabi ni Jesus, magsisi kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Kaibigan, halimbawa sa isang pamilya, merong isang anak na masama, kung tawagin niyang black sheep. Kapag nakita ng pamilya na yung anak nilang tinatawag nilang black sheep nagbago, sino po ang unang masaya? Hindi po ba yung nanay niya at saka tatay niya? Yung pamilya niya. Ganyan din po sa Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, kung mamatay kang makasalanan, hindi ako natutuwa dyan. Kailangan bago ka mamatay, magbago ka. Yes. Amen. Paano kung hindi siya magbago? Aba,
Kung hindi naman po siya magbago, problema na naman po yun. Problema na niya, hindi na po natin problema. Kumbaga, napagsabihan na siya. Halimbawa, brother, tigilan mo na yung mga bisyo mo. Amen. Ayaw makinig. Namatay ngayon dahil sa bisyo. Sino po may kasalanan yan? Siya na. Meron pa ba tayo pananagutan doon? Wala. Kasi sinabi na natin, yung bisyo, masama yan. Pinagpatuloy niya. Kasalanan na po niya yan. Kaya ang Diyos dyan, hindi mo masisisi ang Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao magsisi at talikuran ng kanyang mga gawang masama dito sa ibabaw ng lupa. Bago man lang dumating ang katok ng kamatayan. Alam niyo po, yung kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating yan. Ako, meron ako noon, nung bata ako sa Pampanga, probinsya. Yung isang kapitbahay po namin, mayaman, Chinese. Marunong siyang lumangoy. Pero alam niyo po ba kung anong kinamatay niya? Nalunod sa ilog. Isipin mo. Sayang. Kaya diyan makikita mo, hindi ko mo marunong kang lumangoy, baka akala mo hindi ka mamamatay sa tubig. Genesis. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon Diyos, magsisi ka, magbago. Gang. Magbago. Bago ka dumating sa ganung kalagayan. Ano yan? Yung katok ng kamatayan sa iyong buhay. Okay. Ang sabi ni Juan, sa paglabag mo sa utos ng Diyos, nagkakasala ka. Sa 8, anong nakalagay naman sa 8? Babasahin natin. Unang 1:3-8 naman. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Ayun. Yung pala yung kaulugan. Pag ayaw mong magbago, kampong ka pala ni Satanas, kaya pala ayaw mong magbago. Kahit na nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Kung ayaw mong magbago, yung pala, kunwari, nakikinig ka, makita ng kapitbahay mo, kalugar mo, ay ito, maganda ito, nakikinig na salita ng Diyos. Pero totoo niyan, kampong pa rin siya ni Diablo. Bakit? Ayaw niya magbago. Nagbibisyo pa rin. Yan. So, anong nakalagay? Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Sa simula pa lang pala gumagawa ng kasalanan. Siya pala ang produkto ng kasalanan. Itong Diablo o Satanas kung tawagin. O the evil one. Yan. Tuloy natin yung basa. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Yan. The purpose is, bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos na pangangaral? Para malaman natin, meron palang Panginoong Yesus na magwawasak sa gawa ng Diablo sa ating buhay. Amen. Pero, sa kabila ng lahat, nakakapaginig ka ng salita ng Diyos, pero ayaw mo pa rin magpakatino. Sa madalit salita, ayaw mong magbago. Ay kung may mangyari sa iyo, kaibigan, wala ka nang iba sisisihin niya, kundi ikaw. Ikaw na yung gumawa ng iyong ikakapahamak. At ikakapahamak mo sa saan? Sa apoy ng impyerno. Kaya nga pinagbabago eh. Kasi kung hindi tayo magbago, sigurado, pag namatay tayo, pupunta tayo sa apoy ng impyerno. Pero kung magbago ka at dumating ang kamatayan, hindi ka ilalagay ng Diyos sa apoy ng impyerno.
Kaya mayroong babala. Babasahin natin ang babala. Ang sabi po rito sa Mateo chapter 10, ganito naman po ang nakasulat. Babasahin natin sa 10:28. Ibasa pala ito. Okay, ganito. Babasahin ko. Mateo 10:27. Ang mga bagay na sa inyo ko silang sinasabi, sabihin nyo sa lahat. At ang ibubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. Ito na, 28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Sino bang gustong pumatay sa tao? Di yung kalaban niya. Yung kahaway niya, yung kahaway mo, yun lang ang magtatangka sa buhay mo, kaibigan. Ingat kayo, ha? Yan ang magtatangka sa buhay mo. Amen. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lang ang kanilang kayang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Amen. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Matakot po tayo sa Diyos, ang sabi ng Panginoong Yesus. Bakit? Ang Diyos may kapangyarihan, may kakayahan na yung katawan at kaluluwa ng tao kaya niyang ilagay sa impyerno. Ang impyerno po para lamang kay Satanas yan, kaibigan. Hindi po para sa tao yan. Hindi para sa tao, para kay Satanas yan. Pero kung hindi ka susunod sa Diyos, hindi ka magbabago, walang magagawa. Ilalagay ka ng Diyos doon sa impyerno. O tignan nyo po yung impyerno. Dito sa Mateo 25. Ang sabi po rito ay ito. Sa 34. 41 pala. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Ito yung mga hindi nagbago. Nakasumpa na para sila, kaibigan. Doon kayo sa walang katapusang apoy. Ito yung impyerno na inianda para sa dyablo. Ang impyerno po ginawa para kay Satanas lamang. Pero kung ayaw mo magbago, kaibigan, tuloy. At sa kanyang mga kapon. Yun. Doon sa unang 1 chapter 3, verse 8, nagpapatuloy sa kasalanan ng sabi ni Juan, kampon ng dyablo. Yung kampon ng dyablo, ilalagay ng Diyos sa impyerno kasama mismo ang dyablo. Kasi bakit niya ilalagay? Yun nga po, hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi ako masaya kung mamatay ka makasalanan. Ang gusto ko, bago ka mamatay, magbago ka. Amen. Sinabi na yung mga para magbago ka, matigas ang ulo mo. Halimbawa, sabi, masamang droga, huwag kang magdroga. Masama ang bisyo, sigarilyo, halak. Naninigarilyo ka pa, umiinom ka pa ng alak. Ano yan? Matigas ang ulo mo. At ngayon, bigla ka namatay. Kasalanan pa ba ng Diyos yan? Kasalanan mo yan mismo. Dahil nalaman mo na yung gusto ng Diyos na magbago ka, pero nung ginawa mo, hindi ka nagbago, kaibigan. Hindi ka nagbago. So, anong magagawa dyan? Wala na. Ngayon, meron naman sila sinasabi, di bale, pag namatay kayo, pagdadasal ka pa namin. Kahit po ipagdasal nyo yung patay, wala nang bisa yun. Kasi po, hindi na po itinuturo ng Diyos na yung mga patay na pinagdadasal pa. Kaya kayong mga nagdadasal sa mga patay, magsitigil na po kayo. Bawal na bawal po yan.
Kasi po, kaya nga sinabi ni Jesus, magsisi kayo. Abang nabubuhay tayo, magsisi na tayo. Pero pag patay na, paano pa magsisisi yung patay? Patay na. Ngayon, ipagdadasal mo, wala na. Kasi patay na yun eh. Isipin mo, matagal ng patay, ando na yung katawan niya sa alabok ng lupa, bumalik na sa kanyang pagkalupa, pinagdadasal mo pa. Wala na po. Buti pa, yung katawan niya, pag nilibing, taniman mo na lang ng halaman. At least, sabi nga nila, mayroong fertilizer. Pero yung ipagdasal nyo po yung patay, abang nabubuhay po tayo, inuutusan tayo ng Diyos na magsisi, talikuran ng ating mga kasalanan. Magbagong buhay, kaibigan. Kasi pag namatay kang isang makasalanan, hindi nalulugod ang Diyos doon. Nalulugod ang Diyos na ikaw ay magbago bago dumating ang kamatayan. Salamat, Panginoon, tinulungan mo kami, pinakilala mo sa amin na yung pagbabago ng buhay, O Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Happy Lord's Day po. Dito tayo sa tahanan ni Brother Guillermo Saldana. God bless us all po. Bye-bye.